Asia-Pacific and Indo-Pacific regions. China has repeatedly harassed Philippine Navy and Coast Guard patrols and disagrees with magandang araw ho, magandang hapon at magandang gabi sa mga US Pilipino dito sa Amerika at mga Pilipino dyan sa Pilipinas at lalo na dyan sa Middle East, mga OFW na patuloy na nagtatrabaho at tumutulong sa ekonomiya ng Pilipinas. Okay? Maging dito po sa Amerika. Ang mga US Pilipino ay malaking tulong sa ekonomiya ng Pilipinas. Okay? Ngayon, ang topic natin for today is about our soldiers there in the West Philippine Sea through the Philippine Coast Guard, the Philippine Navy, our local fishermen. Yan o, ang topic natin for today. But before we start, please subscribe to my channel down below. Just click the button bell, the red button down, and it's all free, and make some comment, okay? Okay, this is your host, Freddy Filipinos, America Vlog in YouTube, and Freddy Legaspi in Facebook, okay? Now, ang ating topic for today is ang mga sundalo ng ating hukbong sandatahan ng Pilipinas ay pumalag na laban sa China. Hindi na sila makatiis sa pambubuli ng ginagawa ng China. Hindi na sila makatiis. Sapagkat ito ay nangyari kailan lang, the other day, na nagbigay tayo ng resupply at hinaras na naman ang barko ng Philippine Coast Guard ng China. At marami pang militia boat at ibang barko pa ng Coast Guard ng China. Sa loob mismo ng exclusive economic zone. At pinagbawalan ang ating barko na may escort para mag-supply ng food sa BRP Sierra Madre, okay, na nakadaong sa Ayungin Shoal. Kasi yan ay ating part ng Pilipinas yan. Inaangkin nila yan at sila pang matapang. Kailangan daw, hihingi pa tayo ng permiso para doon, para puntahan natin at supplyan natin ang BRP Sierra Madre. Kasi nasa exclusive economic zone natin yung dinadaanan ng Philippine Coast Guard So there is no need. At kung ano ang gawin natin, hindi nila pwedeng diktahan ang gobyerno ng Pilipinas kasi hindi naman nila pag-aari ang Pilipinas. At Indonesia pumalag na rin at nagsasagawa na sila ng mga military drills sa kanilang exclusive economic zone. Yan o ang ginagawa ngayon ng Indonesia. Napakalaki ng Indonesia at naninindigan ang kanilang Pangulo laban sa China. Katulad ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaya talagang hindi na makatiis ang AFP. Enough is enough. Okay? So, patuloy natin subaybayan ang ginagawa ng ating AFP at ang Philippine Coast Guard at iwasan na natin ang pagsisiraan at tingnan natin kung sino yung mga taong mga Pilipino na laban sa Pilipinas. Katulad ni Senator Robin Hood Padilla, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na maka-China, si Vice President Sara Duterte na maka-China rin. Kasi mga Duterte maka-China. Kayo nga niya sa Davao, kayo ba ay maka-China rin dahil ang mayor nyo ay maka-China? Lagay lang nyo sa comment nyo. Malaman ko lang ko. Sino ba ang pinapanigan nyo? Ang Amerika o ang China o ang Pilipinas? At sa palagay nyo, kung pinapanigan nyo ang Pilipinas lang, kaya ba natin? Kaya ba natin ang China? O talagang sa China kayo? Dahil nakikinabang kayo? At tulad ni Robin Padilla,
propaganda ng bayaran ng propaganda ng China ginagawa. Alalahanin natin ang nangyayari ngayon sa Israel na sila ay nilusob ng mga Palestino, mga ano bang pangalan yung kanilang militant group, Hamas. Lumusob at marami silang pinatay na mga Israeli. Kaya galit na galit ang Israel. Nilusob nila ang Gaza Strip, no mercy. At talagang dinudurog nila ang halos buong lugar ng Gaza Strip. At ang US at ang Pilipinas, katulad ni ating Pangulo Bongbong Marcos, ay sumusuporta sa Israel. Kasi ganun din ang ginagawa sa atin. Hinaharas tayo at sila din ay hinaharas. Okay? So, sana ay makita-kita ulit tayo sa susunod na aking chapter ng ganitong komentaryo. At sana makita-kita tayo. In God we trust, never hold your peace.